Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. At namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao, at nang siya'y maging tao. Na-promote si Jared sa trabaho. Mula sa pagiging miyembro ng team, siya na ngayon ang manager. Kasabay ng promotion, dumating ang mga hamon, mas mataas na pressure, at may mga kasamahang tila nagbago ang pagtrato sa kanya. Sa isang meeting na mainit ang usapan, kailangan niyang magdesisyon, ngunit imbes na ipilit ang gusto niya, pinakinggan niya ang opinyon ng iba at inako ang pagkukulang ng buong grupo. Pagkatapos, may isang kasamahan ang nagtanong, "Bakit parang hindi ka boss kung umasta?" Ngumiti lang si Jared at sinabing, "Kasi ang sinusundan kong leader ay piniling maglingkod, hindi paglingkuran." Ang ginawa ni Jared ay paalala ng halimbawa ni Jesus. Bagamat siya'y Diyos, pinili niyang magpakababa, naglingkod, hindi naghari. Iyon ang puso ng tunay na kadakilaan, ang maglingkod ng may kababaang loob. Ang kababaang loob ni Kristo ay hindi kahinaan. Ito ay kusang loob na pagpili ng pag-ibig kaysa pagmamataas. At kapag sinusunod natin siya sa ganitong uri ng pamumuhay, nagiging malinaw sa mundo kung sino ang ating sinusundan. Sa mata ng mundo, ang kadakilaan ay nasa posisyon. Ngunit sa kaharian ng Diyos, ito ay nasa paglilingkod. Panginoon, turuan mo akong magkaroon ng puso tulad ni Kristo. Mapagpakumbaba at handang maglingkod. Naway sa bawat araw, makita sa aking buhay ang iyong halimbawa ng tunay na kadakilaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.